Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel to, please click the subscribe button below. At sa mga dati nang nanonood at nagbabalik, maraming salamat! For this video, isi-share ko na sa inyo na from 102 kg, ako po ngayon ay i-share ko na sa inyo na from 102 kg, ako po ngayon ay naglalaro na lang sa timbang na 85 kg. And the secret behind that this one. Oh, so alam nyo na to. Ito ay nag-trending siya sa TikTok at saka sa Facebook ng first quarter ng 2022. Pero before pa pala ng 2022, marami na rin pong nakakaalam pala ng product na to. So, first nabili ko niyan, actually, okay yun, legit yung nakuha kong item. And then, eventually, nung nag-reorder ako sa same seller, fake na yun ipadala niya sa akin. So, pasalamat na lang ako kasi naka-experience akong bumili ng original at legit na Lee shoe. Kasi, doon ko nalaman na dapat yung fiber from sa scan at yung fiber dito ay dapat parehas ng arrangement. So, nung na-receive ko yon yung unang reorder ko, nakita ko na magkaiba. So, hindi ko na agad binuksan yung lata. Ang ginawa ko, nag-request ako ng refund sa Shopee. And then, nag-try ako sa Lazada. Kasi, ang dami sa Shopee na fake. Nag-try ako sa Lazada. Nagbakasakali ako na baka naman, pagdating sa Lazada, legit na. Nag-order ako sa Lazada. Natuwa pa ako kasi 104 pesos ko lang siya nakuha kasi naka-sale. Naka-sale nun. Pagkarating ng item, sadly, fake din siya. So, both yung dalawang yon, Shopee and Lazada, nakatanggap ako ng fake na Lee shoe. And then, sa sobrang stress ko na ang tagal ko naghahanap ng legit na Lee shoe, meron na rin akong nakita sa Shopee. So, isi-share ko sa inyo yung link ng mga nabilhan ko sa Shopee ng legit at authentic na Lee shoe. So, tingnan nyo na lang dyan sa ibaba, ha? So, moving forward tayo, isi-share ko na yung experience ko. Yung first scan ko neto, na-take ko siya ng tuloy-tuloy. 15 days, 15 sachet, walang laktaw. So, from 102, ako ay bumaba ng 98. Nalaman ko na 98 kg ako kasi nagpa-lisensya ako sa LTO. So, nung nagpa-lisensya ako nun sa LTO, lumabas na 98 kg. And then, dun after nung first scan, dun ako nagkaroon ng struggle kasi 2 to 3 weeks halos akong nahihirapan maghanap ng authentic. Kasi yun na nga yung naka-order ako ng fake. Tapos return sa seller, tapos punta ng ibang platform, order ulit, tapos pagkarating fake pala, return na naman sa seller, tapos punta na naman ako ng ibang platform, and finally nakahanap ako ng legit. So, 2 to 3 weeks yun halos na nag-struggle talaga ako sa paghahanap ng authentic and legit na Lee shoe. And then, finally, nung makakuha na ako, yun na. Hindi naman ako tuloy-tuloy na nakakainom. Bakit? Kasi hindi ko siya iniinom pag puyat ako, o yung kulang sa tulog. Yan, hindi ako nainom. Ngayon, after more than 6 months, nag-stop na ako ng inom. At doon sa more than 6 months na pag-inom ko niya na yan, nakapitong lata lang ako ng inom. So, malalaman nyo talaga na hindi talaga ako tuloy-tuloy sa pag-inom. Kasi ang isang lata ay 15 sachet. Sa isang buwan ay 30 days. So, naka more than 6 months na ako. So, hindi talaga ako tuloy-tuloy sa pag-inom. Ngayon, ano ba yung personal kong na-experience habang umiinom ako nito? Yung una kong inom nito, talagang, totoo yung sabi ng iba, may palpitation talaga. Kung hindi ka sanay siguro sa pag-inom ng kape na barako, magpapalpitate ka talaga. Yung akin na experience ko na first take ko, palpitate akong malala. Hanggang sa hindi ako nung nakatulog. And then, trinay ko ulit siya ng second day. Medyo umokay naman. Hanggang sa nag-third day ako, fourth, fifth day. Ayun, unti-unting nawala yung palpitation. Dahil sa experience ko na yun, nag-research ako ng mga bagay-bagay about dun sa product. And ito ay hindi po FDA approved. So, ako bilang consumer, sinishare ko na sa inyo, yung mga future na gustong uminom, kung sakasakaling iinom kayo nito, take it
at your own risk. Kumbaga, consume at your own risk ang mangyayari. Kasi hindi pa naman siya FDA approved. Ngayon, sa pagre-research ko about sa item na to, ito daw ay mayroong sibutramine. And ni-research ko yung about sa sibutramine, mga moms, mga sister. It turned out, ang sibutramine talaga ay first na ginawa para antidepressant. Hindi talaga siya pampapayat. And then, eventually, after course of time, naging slimming drug siya na na-approve before sa USA ng FDA. Dati ha, long time ago, parang 1990s, 95, ganun 97. And then, after series of mga research, ganyan, in 2010, eventually, si USA, pinawithdraw niya sa market yung content na sibutramine. Yung content daw nito, sibutramine ang pinag-usapan natin na hindi issue. Ngayon, after 2010, yun na maraming sumunod kay USA na nagpa-withdraw ng sibutramine sa market. Ngayon, hindi natin masigurado kung ito ba ay may sibutramine o hindi kasi after i-call out ng FDA yung manufacturer nito, wala daw naging response. So kung kayo ay sakasakaling magti-take talaga nito, mag-research muna kayo mga moms ha. Do your own research, wag nyong iti-take ito ng basta-basta lang tapos bigla kayong maninisi sa seller. Kasi yung kahit yung mga seller, ako personal experience ko, yung seller na nabilhan ko, hindi siya masyadong knowledgeable dito. Ang alam lang niya ay yung kung paano mo siya iinumin, kung ilang araw siya, kung ilang ml, ganyan. Kung ano yung mga dapat mong hindi isabay. So, yun yung mga typical na alam ng mga seller. So, ikaw ay consumer, kailangan maging vigilante ka din, mga sis. Ha? Research muna bago inom. So, ako naman, na-research ko din na yung sibutramine pala ay hindi siya pinapatagal ng 1 year ng inom. Kasi, after 6 months onwards, hindi na daw naging visible yung pagkaka-weight loss ng mga nagtitake noon. 'Di ba? So, kung ang seller sa inyo ay concerned at na-research ngayon, malalaman ninyo na 6 months lang siya pwedeng inumin or advisable na inumin. Kasi kung lalagpas ka na sa 6 months, makikita mo na hindi na bababa yung timbang mo. So, in 6 months lang ang palugit mo. And another din sa na-research ko niyan, yung 6 months pala na yun, kasi kaya nangyayari na 6 months lang, kasi kapag yung ating central nervous system, ito base to sa research ha, kapag yung ating central nervous system ay na-detect yung abnormalities na ginagawa ng sibutramine sa katawan natin, unti-unti niyang kinokontra yung effectivity ng sibutramine na pagsusuppress ng appetite. Kukontrahin niya yon at unti-unti kanya ulit ipapakrave sa pagkain. Unti-unti kanyang kukontrolin na kumain ka na, ibalik mo na sa dati yung takaw mo. Yes, mga sister, ganun ang ginagawa ng ating isip kapag na-detect na niya daw yung sibutramine sa ating katawan. Ito mga sinasabi ko, hindi po ito galing sa akin. Base lang naman to dun sa mga nabasa ko na research. So, kung gusto nyo mabasa rin yun, isi-share ko din sa inyo dyan sa ibaba yung research na nabasa ko about that. Ngayon, aside from that, mga sis, yung epekto nito, talaga totoo, nakakapayat. Kasi imaginein ako, 102 kilogram ako Grabe yung itinaba ko nung pandemic. 102 kilogram ako, hindi ako nag-exercise. Yung kain ko ng kanin, yung tipong only rice sa mang inasal. Mang inasal ang kain ko, ganon. So, mahilig ako sa ihaw, yan, mahilig ako sa mga medyo matataba, yung ihaw na may taba sa dulo, yung sinigang na may taba, yung karne, yung mga ganong pagkain. Pero sa tulong nito, bumaba talaga yung timbang ko. Ngayon, ako po ay naka-plateau stage na. Kapag sinabi nyo pong plateau stage, hindi na bumababa yung timbang mo base doon sa iyong activity sa pagpapapayat. So, ako ay nandun na ako sa stage na yon, kaya nag-stop na ako sa pag-inom nito. So, pasalamat ako kasi ako ay nawalan ng 17 kilogram. So, after this, kung paano mo ako papayat ulit,
Hindi ko na alam. Pero plano ko lang naman, i-share ko lang din sa inyo. Hindi ko alam kung magiging okay yung tanggap ng katawan ko. Plano ko, after a year, kung nandito pa naman sa market itong product na to, after a year, siguro, itatry ko ulit na uminom. Siguro parang i-cleanse mo yung katawan mo dun sa item na yan, sa product na to, para ma-detect ng katawan mo na wala na talagang lisyo sa katawan.